Joke lang yun. Joke. Ay, nako. Pero po pwede nyo bang ito ano natin yung sa Matikas Challenge nyo? Kasi palagi ko narinig yun yung Matikas Challenge na yan eh. Ngayon nasa ano na ako, 55 weeks. Paki-explain nyo Out nga of sa ating 83. viewers. Matikas Challenge is 83 weeks ng paghahanda. Bakit ko nasabing 83 weeks? Plus 83 kasi ko. Nakatuwaan ko lang. Plus 83. Na baka nire-renounce na ako. Matikas Challenge sa inyong YouTube channel, Pinoy Survivor. Kaya pasyalan yun. Ang dami niyang mga videos doon na hindi lang educational, inspirational na po pwede nyo magamit sa inyong buhay. Actually yan, yung Matikas Challenge. Hindi, yung Pinoy Survivor. Pinoy Survivor. Yung Pinoy Survivor, ano siya? Bakit ko ba naisipan? Naisipan ko kasi na maggawa ng biography. Okay. Kasi sabi ko, may kulay naman ng konti, kahit rainbow, yung buhay ko. So, i-share ko. Pero kung isusulat ko siya ng libro, kinakailangan ko ng editor pa. Hatian ko pa siya. Kailangan ko ng ghostwriter o whatever. Hatian ko. Kailangan ko ng publisher. And then kailangan ko ibebenta pa sa, kunyari, National Bookstore. So all in all, ang magiging presyo niyan is mga 1,000. Thereabouts, 1,000. Ikaw, simple kang tao, mabibili mo ng 1,000? Hindi. Ba't mo bibilin? Ano ka, gago? Ba't mo bibilin? O, diba? Bili mo na ng tissue paper. Hindi, may pampahid ka pa, diba? Joke lang. So, kung kunyaring ipa-vlog ko siya, pwede. Kasi anytime, kung na-chismisan mo, o kaya ma-chambahan mo, nirecommend ng YouTube, panoorin mo. Then you get 1 hour, more or less 1 hour, of a portion of my life. Kahit anong parte ng buhay ko. And if it's so interesting at may napulot kang aral, babalikan mo yung susunod. At yung susunod, and it becomes addictive. And nasunod ko na libre, tapos mas marami yung napuntahan. Mas maraming na... kaso, I have to answer also yung question ng mga subscriber. Kaya merong Survivors Community Vlog. Pinoy Survivor, kasi survivor naman talaga ako eh. And I want everyone reading to identify na survivor din kayo. Lahat tayo. Hindi nyo lang akalain, survivor pala talaga tayo pare-parehas. Kasi ganoon ang Pilipinas eh, survivor. So, kung may survivors, may Pinoy survivor, yung komunidad na nag-grow, ngayon 32 something na eh, 1,000 eh, no? Dahil sa politika yan, kaya dumami. So, yung may mga tanong. So, I try to answer yung mga questions. Kaya nagkaroon ng Survivors Community Vlog. Doon pumasok yung politika na kaya yun, addressing yung mga question and answer. Parang yung sumunod yung West Philippines Sea, ano? Yun, yung mga ganun. Nauna. May Javita ako sinagot, may nagtanong about Javita, tinanong yung West Philippines Sea. Tapos meron nagtanong din about yung sa Rap the Philippines, yung ganun ba. Kaya nagsimula ngayon yung political vlog. Kaya yung hindi ko naman intention na maging kalaban ng si BBM, binotok nga eh. Pero sobra na yung ginagawa, mali. So, ang advice talaga sa kay BBM, you do it properly, you will survive. Ngayon, balik tayo, Matikas Challenge. It's an 83 weeks na paghahanda. Bakit? Kasi everything, ang masasabi ko na sa inyo, everything happening now, simula 2024, your outlook should be biblical in nature. Mas maganda ka kaysa yung magsisi ka. Diba? May nagsasabi magkakaroon ng rapture. Pero how sure are you na mangyayari yun before nung 7 years ng tribulation, yung paghihirap? Paano kung wala? Di nagsisi ka. Mararapture kami mga Kristiyano mababait, mararapture ka. Paano nga kung hindi nga marapture? Paano kung mangyari yun? Kalagitnaan. Paano kung mangyari yun? At the end. So tatlo kasi yung thought ng rapture. Beginning, before, nang mag-start yung 7 years ng tribulation. In the middle of it, na doon ako naniniwala, in the middle, somewhere in the middle. After the middle, which is after 3.5 years na nagsimula. And then in the end, hindi ako naniniwala doon sa in the end.
Ngayon, kung doon ako naniniwala na the rapture may happen midpoint onward, kasi may mga sign, may mga sinabi na yung desecration ng temple sa Jerusalem, yung mga ganun ba, yung pag-rise ng Antichrist, start yon, may peace treaty, and so on and so forth. Basahin nyo na lang yung Bible, no? May mga nag-explain tungkol doon. Now, ang punto ko, imbis na mabulaga ako tsaka yung pamilya ko, ayoko magpatatak eh. Kasi sa tingin ko, sa lahat ng mangyayari na yan na people, in intensity at saka ng magnitude, sabay-sabay happening, converging in one time frame na 7 years. In fact, yung first 3.5 years, baka gulpi tayo dun eh. May gera, may world war, merong famine, may plague, parang COVID, no? Tapos merong mga drought, pestilence, lahat-lahat na. Earthquakes, di ba? Wala na nga flood eh. Yung drought na lang, ang matindi yun eh. Yung El Nino. Oh, so, mangyari yun, patay yung food supply mo. Ngayon, anong gagawin mo? Magpapatata ka. Kasi wala nang pagpakain eh. I-regulate ngayon, nung matitira sa mundo, mamamatay yung 2 billion, 1/4 of the planet will die, may matitira pa 6 billion. Paano kakain yun? Walang makain. I-regulate nila yung food sources. So, bago mangyari yun, nakapagtabi ka na sa 83 weeks. Food, delata, saka rice. Yun lang naman yun, yung tubig, rice, saka delata. Every week na namimili ka, dagdagan mo ng konti, 500, 1,000, depende sa budget mo. Bakit every week? Kasi yung hinahabol mo doon is yung expiry date. Hindi sabay-sabay. Bilhin mo ngayon, gulpihin mo, di sabay-sabay nag-expire yun. Kung bilhin mo weekly, in a span of 83 weeks, that's more than a year, 1.5 years, ang expiry mo, 3 years from now. Napibili ko ngayon, ano na ang expiry eh? 2027 na. And 2024 pa lang ngayon. So 3 years lagi. Now, if may nangyari ng 2025, nagkagera, hindi ako magugutom. Meron yung pamilya ko. Diba? Ganun lang yun. And it becomes a habit. At the end of 83 weeks ng paghahanda, meron na akong good for 3 years na supply. Sa tatlo kami sa bahay, asawa ko, mami niya, handa kami. So, kung sino yung papasok doon, manghihingi, barilin ko. Ganun lang. The point is, sinasabi ko yun para kung may maniwala, good for you. Kung ayaw maniwala, good luck to you. Ganun lang. Walang pilitan. Tsaka wala namang mawawala eh dahil nag-ipon ka. May expire na, kagaya ng sabi. Kainin mo. Kainin mo. Tapos, bumili ka rin ng susunod. Kami nga, tinaabutan ng expiry eh. Kinakain na namin eh. Pagka tinamad kami mag-grocery, sasawa, walang gusto magluto, bukas ang delata, kain. So yun yung ano. Parang naisip ko tuloy, Sir Dado, yung ano eh. Yung Soylent Green. Napanood mo ba yun? No, parang, nung bata ako. Napanood yan nung bata. Bata pa. Soylent Green, walang makakain ng tao. Walang makakain yung tao. Mga tao na yung ginawang dilata. Dilata. Kasi pwedeng mangyari yun eh. So, ang pinakamaganda, kung pwede mong paghandaan eh. Now, kung kunyari, na-rapture ka, nandiyan yung mga dilata mo, edi yung hindi na-rapture, sila kakain. Di ba? Walang problema, ibang kakain. Pero kunyari nang dumating yung walang rapture. Kasi midpoint pa eh. Why? Bakit isusulat sa Revelation na makikita mo, sabi nga ni Jesus Christ eh, sa Matthew 24, siya mismo. You check it out. Sabi niya ni Jesus Christ, when will be the end times, yung sign, when the desecration of the temple happens. Kailan yun? That is halfway. Halfway ng 7 years, that's 3.5 years onward. Kaya kung mangyari 2025, bilang ka, 2028, kalahati ng 2028, dun yung desecration ng temple. O mula ngayon hanggang anong gagawin mo? Kung wala na makain. Kaya maganda, nakapaghanda ka na. May mga signs ng second coming, when will He come? And He will come only
pagka nang pakilala yung Antichrist, at saka nagkaroon ng desecration ng temple, at saka pagka nagkaroon na ng tatakan. So, anong gagawin natin? Nasa sa inyo yun. Ang sa akin, sinasabi ko lang. Hindi pa ba antichrist yung nangyayari? Hindi pa, wala Hindi pa, pa hindi ba? pa nagpapakilala. Hindi pa nagpapakilala pero nariyan siya. Magpapakilala siya in the near future sa tingin ko. Hindi pa ako nakaka-vlog kasi nauna itong politika eh. But briefly, yung sa nangyayari sa Israel, may mag-unfold na biblical prophecy eh. Yung Damascus, uupakan ng Israel. Damascus is part of Syria. Syria na merong Hezbollah. No? So, tama ba yung aking geography? Anyway, ang sabi sa Isaiah 17 ma, 27, basta ganon. Look at Damascus. Damascus is one of the oldest cities and the fourth holy place sa buong planeta natin. Never been conquered. Never been conquered. Pagkasa hindi siya nagiba. Pero doon sa prophecy, sinabi, yung Isaiah, it will be a pile of ruins overnight. Overnight. Ang may gawa, the sons of Israel. So, posible na isang big time, one time big time na atake, overnight, with the weaponry now, pwede niyang nuclear eh. Pwedeng tactical nuke. O kaya isang massive na bombardment. Tapos yung Damascus. And then that will be for prophecy, di ba? Pero sa tingin ko, nuke pa nga eh. Kasi no choice of Israel. And then that will bring about peace talks. Para maiwasan yung global war. So, dadating ngayon yung Antichrist. Siya yung magsasabi ng peace treaty muna tayo. Susunod ngayon doon, pagka may peace treaty, siya yung unang horseman ng Apocalypse. Ano yung second horseman? He will be given the power of the sword to take away peace from the earth. Sino yun? So meron ding prophecy na susunod na atakihin ng Israel when there is peace time, atakihin siya from the north. Sino yun sa north? Russia, Turkey, and then kasama tong Iran, sabay-sabay silang lahat. Conglomeration of nations. Yun yung sinasabing Gog and Magog war. Iba yun doon sa Damascus prophecy. So pag pumasok yung Gog and Magog war, ayun na, gulo na. Buong mundo na yung damay. Meanwhile, dito sa atin, sa West Philippine Sea, makikita na involved ang US dito. Meron pang Russia doon sa Ukraine, US. Involved din dito sa Israel. Yung China, baka patulan ang US. Kasi weakened siya, stretched out. Eh, sinasabi ng China at sinasabi ng US, they might engage in a war by 2025 to 2027. Ano na ngayon, 2024? O next year, di ba? So kung mangyayari yon, ang tanong sa atin, ang mindset dapat ng mga leaders natin, AFP, PNP, o politika natin, dapat biblical. Hindi yung tatanga-tanga tayo, biglang magigising tayo, ayan na, hindi tayo handa. So, kung sakaling magkaroon ng upakan with China, yung US, panonoorin lang natin yan? Hindi. Kailangan kumilos din tayo. Hindi kailangan eh. Obligado eh. Kasi may mutual defense. Pagka inupakan ng China ang US, may invoke yung mutual defense treaty. Yan ang problema sa Pilipino. Tatanga-tanga tayo, pumasok pa tayo sa EDCA, kaya obligado tayong mag-respond na dependahan natin, we will defend US. Yung sa akin yung yung aking uncle na Colonel Bartolome Macalinao. Ginamit din sila ng US para padala dun sa Vietnam. Diba? Pati nga Korea eh. Para independe yung kumbaga sila yung going first unang defense first line of defense. First wave of defense. Attack pala, di pala defense, attack doon sa Vietnam. Kaya nga natin, we should be thinking on the biblical level na ngayon. Kasi nandiyan yung intel. Never nag-fail ang Bible. Kino-quote ko yun kasi talagang totoo naman eh. Ang Bible natin, ang taas ng batting average.
100% to the letter, to the date. So, 85% ng Bible, 85% ang nangyari na. So, may natitira pa ng mga 500 prophecies. Sabay-sabay yun ang mangyayari. And mag-unfold yun in the near future. Because kung titignan mo yung mundo ngayon, doon tayo papunta. Ay, isipin mo yung sunod-sunod na earthquake. Ang dami. Sunod-sunod na volcanic eruption. Diba? Sunod-sunod na mga ewan mo, mga bagyo eh. Diba? Ang lakas. So, tapos gera. Tapos takutan, wars and rumors of war. Nandun na tayo eh. So, it's just a matter of time kung mabibigla ang Pilipinas kasi yung mga politiko natin hinintindi pera. Pera. Hinintindi panay patikos, hinintindi wala tira-sira. Kaya mangyayari sa atin, kawawa ang Pilipino, maraming mamamatay na Pilipino. Yun ang problema. We have to think from the point of view ng biblical perspective. Hindi yung ganito na buhaw-buhaw tayo eh. Walang direksyon eh. So yun yung akin. Tapos hingi pa na halimbawa, yung kagaya sinabi nyo na ang Russia hihingi ng tulong sa China para ipadala dun sa somewhere else na 200 million. Ano yun? Oo. Yun yung end of days na yun. Yun nga, 200 million. So, ito Damascus War, Okay. Damascus Giba, no? Yun yung isang sign na makikita mo. Tapos yun, sa tingin ko, magti-trigger yun nung first horseman of the apocalypse. Yung Antichrist. Peace. Kasi ayaw mo nang magkadami-dami pong mundo, gagawa ka nga ng solusyon. Peke na peace. Fake news na peace. So, magre-relax ang Israel. Biglang papasok yung second horseman. Yun yung Gog and Magog war na Russia, China, etc. Hindi pa yun yung 200 million na army. Hindi pa ba yan? Okay. Because ang sign na yung talagang prediction ng biblical is si God the Father magpaparamdam through earthquakes, natural calamities. Mangyayari yung army ng Russia. Yun yung prediction. Ezekiel, yun yung review niya yung Bible. Ezekiel, yun yung 36 to 39, no? So 36, 37, yun yung inaano niya, dinedevelop niya. 38, 39, yun yung wagam, lindol, tapos yung army. Wala pa second coming. Tapos noon, mag-unfold ulit. Biglang dun sa war ng 200 million, yun na yung Armageddon, coming of Jesus Christ na yun. So yung kita mo, tatlong gera, no? Yung gera na nangyayari ngayon might be the catalyst. Yun yung precursor ng mangyayari na fall of Damascus na magti-trigger ng peace treaty. From the peace treaty, matitrigger yung North Army, yung Russia, and Iran, Turkey, and probably some Chinese, etc. Or wala pa yung Chinese. Kasi yung 200 million, dun yung Chinese, saka yung Koreans, etc. So, towards the end of days yun. Yun yung Battle of Armageddon. Yun yung bababa si Kristo, second coming talaga, with all these angels, etc., etc., na makita mo na laser, etc., etc., ganon, yung pagkakapicture, 200 million, tikpos, ubos. And that is at a time when 2/3 of Israel, Jerusalem, na kupot na. 1/3 na lang natitira sa mga Israel, sa mga Israelites. 1/3 na lang. To 9 million, 3 million na lang natitira na buhay. Patay na yung 6 million. Ganun yung nag-unfold. Kaya imagine yung kinuwento na yan na nga yun eh. Where do we fit in Pilipinas? Abe, ewan ko. nasa ano tayo? Because when all these things are happening, nawiweaken ng US militarily, and at the same time, may nangyayaring natural calamities, homeland US. Diba, remember, sabay-sabay ng volcano, sabay-sabay ng mga earthquakes, and malay mo yung mga pandemic, nilusob ng China, ang US, or ng Iran, o whoever, kasi open yung border eh. Nandun lahat yung sign eh, na mangyayari eh. Open yung borders ng US,
Ang problema niya, unaccounted for, 1 million na nga eh. Na mga galing sa South. Kung saan saan, mga terorista, merong mga, expect nila may mga 100,000 na terorista. So, yun ang problema nila, isara yung border. So, you can just imagine, anyone can attack the US mainland anytime. And there is a presidential election coming this coming November. At nagkakagulo-gulo sila. So, pwede magkaroon ng civil war sa US. Hindi natin alam how it will unfold. But everything is biblical. Mawawala yung US sa map, mawawala yung US sa ano sa prediction eh. Wala eh. Eh nandun yung China, nandun yung Russia, nandun lahat may papel eh. Nasaan yung US? Wala. Kaya nga, di natin alam kung yung Antichrist galing pa sa US, galing pa sa UN, galing pa sa Arabo, nobody knows. Time will come. Makikita natin. Ang maganda niya, nakikita natin, napapanood natin. Again, balik tayo sa Pilipinas. Kung weekend ang US, China will become so powerful, especially in 2 years from now, China can challenge the US militarily. Kaya, ano magagawa natin? Dapat we should be preparing militarily with 40 million na reservists. Yun yung akin. 40 million reservists can kill tig-10, that's 400 million na kalaban. Why not? Because ginawa naman natin sa Korea, 1,000 Filipinos against 40,000 na kalaban. Iyak sila. So, ang ratio 1:40. Ano ba naman yung 40 million times 40? 1.6 billion. Ubus na sila. Di ba? So, ma-damage mo lang yung kalahati ng population nila. Antras na sila. That's why we should be preparing our homegrown na reservists. Yun yung mahalaga. Hindi yung highfalutin na barko na mga FF na yan, yung mga fighter, mga submarine. Mas maganda, maglagay tayo ng pera sa bawat 1 milyon, 10 billion na pondo kada 1 milyon. So yun yung dapat pagbuhusan mo. Yung pera, i-develop natin yung sarili nating industries para magkaroon tayo ng laban. Kasi pag na-prepare ng tao, mape-prepare nila yung kanilang mga pamilya. Madedepensahan nila. Kasi kung ang preparation mo is, ang organization mo is by provinces into the service, mga commanded by mga retired na mga official, mga general, mga retarded na, gawin mo sila ngayon, i-merge mo sila sa actual na mga non-experience with experience na mga sundalo, mga veterano. Ay, kayang-kaya. And then in 1 year, lahat yan ready na. In 1 year, ready na. Wala pang pondo. At then mag-train na kayo, may organization ka, empower mo na sila. O ikaw na ngayon, 3-star ka. 3-star ka, ikaw na ngayon yung leader. Ang problema nga, ayaw nung iba na mag-ROTC. Mande, gusto rin. Sino bang ayaw na ROTC? Ako nga dati ayaw ko mag-ROTC, pero ngayon kita mo ako, nagsasalita ako na Because kung survival ang pinag-uusapan ng pamilya mo, ng anak mo, lalabang ka, magpe-prepare ka, at makikimarites ka. O ano ba meron dito? Uy, meron pala ditong training parang club, parang may rifle club. Yung may mga baril, tuturuan ka na ngayon kung paano magbaril-baril, di ba? Kaya, within 1 year, we can prepare. And kung pumutok man yan in 2025, ready na tayo. Yun yung mahalaga. Whereas kunyaring, nag-aabang ka ng pondo galing Congress ng ilang bilyon para bibili ka ng squadron ng F-16 o Gripen o whatever. Wala. Mas maganda, unahin natin yung taong bayan. Prepare mo yung taong bayan. Para lusubin man tayo bigla. Aamagin sila. Iyak sila. Puputakti sila ng Pilipino. Kasi tayo, pagka lumaban tayo, bakit tumagal ng 50 taon yung insurgency war? Ba't tumagal yung Muslim na kalaban? Grabe. Because ang gagaling Ang gagaling. Na strategy. Ba't hindi naman natalo yung armed forces? Magaling din So, labanan. Pag pinagsama mo yung dalawa,
parehong magaling. Armed Forces tsaka at mga mga rebelde natin. Pilipino, you're defending Philippines, yung bansa natin. Ang kalaban mo dayuhan. Ay, kita mo kung di sila naihisa sa lawal yung mga yan. Oo, pakay sila sa atin. We have to be nationalistic, patriotic. Nagawa yan ng mga ninuno natin, kaya kayang-kaya natin gawin. Yun lang. So, final words, Sir Dado. Oh, mainit Medyo eh. mainit. Pansin ko, baka nga yung phone ko medyo larawan na. Mainit Final na. words, Sir Yun Dado. lang, maraming salamat sa inyo. Hinay-hinay lang tayo sa pagsasalita. Hinay-hinay lang kasi ayaw natin na magkagulo Pilipinas. O kung meron kayong batikos kay BBM, okay lang, batikusin nyo. Pero ito in a peaceful manner, hindi yung magbubuyuhan tayo. In a nice way. Oh, gera. Revolusyon. Wala mangyayari sa atin sa ganun. In fairness, no, maraming problema yung bansa natin. Maraming problema. Ngayon, minsan nakikita nga natin nadadagdagan pa ng problema. Hindi natin alam kung siya mismo ang problema o baka tayo yung problema. No? Yung usapan natin kanina, parang tayo pa yung problema, no? So let's try to do this peacefully. And BBM, Malacanang, you give the people proper service. Yung good governance, yun lang hinihingi. Good governance. Tanggalin mo yung korupsyon, tanggalin nyo yung mga kickback na yan, tanggalin nyo lahat yan. You serve the people properly kasi yun ang hinahanap ng taong bayan. Tapos tayong taong bayan, bigyan natin sila ng konting slack, pirma pa rin kayo kung gusto nyo pumirma. Ako, okay, nakapirma pa rin ako hindi ko pa nang binabawi. Naroon ako. Kasi kung nag-reply sa akin yun. Nag-reply ka sa akin eh. nag-reply ako. Pwede kong iyan yun. Eto, nag-reply sa akin eh. So, ang sa atin, we are just exercising our freedom of expression, exercising our sovereign will. We're trying to correct the perceived error in judgment. Binoto ko siya pero nabudol ako So, kung ganun din ang pakiramdam nyo, nandyan yung manifesto para sa inyo. Ngayon, okay na yun. Hintayin natin na kung papatuloy iba o iba, ayaw nila. Diba? Peacefully, democracy. Yung mas nakakarami ang masusunod. Kung tayo, kukonti, 15,000, ngayon 16,000, papuntang 20. Sabi ko nga if you do it 1,000 a day, at 365 days is 365,000. 1,000 a day na yun, ha? 365. 5 taon pa si BBM. Tama? 24, 25, 26, 27, 5 taon. 5 times 365,000. Roughly 1.6 million. Magkano yung... Malayo. Malayo. Kaya BBM administration, hindi dapat kayo kabahan. Di ba? Armed Forces, hindi dapat kumamot ng ulo. Saan pa tayo? Hindi. Because at that rate ng 1,000 a day, no need to take down my FB. No need. Di ba? You trust yourselves. Huwag kayo magpanik. Gawin nyo yung tama. Pero, a warning, stern warning. Pagka kunwaring mali yung ginagawa ninyo at dinadagdagan nyo pa, ganun kayo. Nose dive. Dadami yon, magiging milyon-milyon yon. Doon kayo kabahan. Diba? That's why mahalaga yung will ng tao. Yung sinasabi namin na kami naglagay sa inyo Kaya namin bawiin yan anytime. Pero it takes a lot of people to do that. Sovereign will nga majority wins. Ngayon kung marami magsuporta sa presidency mo BBM hanggang 2020, matatapos mo. Pero tignan natin kung magre-react kayo properly. Kung mali yung ginagawa nyo, hindi kayo makatapos kasi madadagdagan yung pumipirma. Yun lang sa akin. Yun nga, yung sasabi ni Sir na yun nasa preamble. We the sovereign Filipino people. Kaya lang, kami imploring the aid of the divine providence. Iba na pala. Imploring the aid of Almighty God ngayon. Almighty God, the Pares divine din. providence. Parang hindi ba lang yung word. Hindi ba lang yun. So, yun. Maraming salamat, Sir Dado. At ako'y napaunlakan nyo. Galing pa to ng Buklaw.
Pumapapa ako pa. Isang oras, kalahati yata ako, 2 oras ako nag-antay rin sa Baguio. Sabi niya sa akin, teka, baba pa lang ako ng bundok. Nasa Buklaw pala siya. May Sabi farm ko, kasi ron eh. may farm ka daw, no? So, inantay ko pa siya. Sabi ko, paano yung sabi dito? Tambay lang ako dyan sa tabi-tabi. Antay siya. Pero mga 2 oras din yun, guys. Nakita nyo naman yung ano ko, yung video ko kanina. Simula sa Manila hanggang dito. Pagdating dito, ano naman, worth it. Worth it kahit 2 oras akong nag-antay rito. Narito siya ngayon. Thank you, sir. Thank you very much po. Ay, subscribe kayo sa kanya. Hindi, unahin nyo na yun sa kanya, Pinoy Hindi, sa akin, Survivor. Sa akin okay lang, kahit di kayo mag-subscribe. Pinoy Survivor at marami. Very inspirational, hindi lang educational, inspirational yung kanyang mga vlogs. Simula doon sa video 1, kung paano siya natarakan dito ng... Explain mo nga, pagka ano, kunin mo, uh, tapos noon, explain mo. Kunin mo sige. yung magandang portion, Oo. tapos pagsamasamahin mo, and then sabayan mo Diyan na ko ng explanation. comment. Oo, sige. Okay, mga 30-40 minutes, okay na yan. Sige na. Mag-subscribe kayo sa kanya para ano, kasi nakwento ko sa kanya yung iba eh, no? So naintindihan niya yung diskarte. Galing guys. Kaya nga dito sa atin. Tumatayo talagang kumbaga tumitindig para sa ating bansa. Ayaw naman ng iba. Yun ang problema. Ang daming maingay, hindi naman napirma. Pero Diba? alam nyo, nananahimik lang yung iba eh. Alam natin yan, nananahimik lang. Parang medyo kabado pa sila sa sarili kasi wala silang kapangyarihan. Kumbaga, paano na? Hindi, yung mga retired, okay yung mga retired ang dami. At langkay-langkay sila. Mga association pa nga. Nagpakita ng support, kilos ng araw. Nasabi ko, wag. Ayaw natin, dumana tayo dyan. Ayaw ko ng patayan. At saka ayaw ko magamit ang taong bayan. Yun yung pangit eh. Try ko explain sa isa kong vlog. Pick upin mo na lang. Okay, sige. Kaya siguro mamayang gabi, tignan ko kung ma-explain ko. At saka i-analyze ko ulit yung situation, given yung mga development ngayon. Saka ayaw mo na rin mangyari yung parang yung nangyari nung naging middleman ka dito sa may Makati. Oo, yung mangyari yun. Mahirap yun. Ito mga Scout Rangers, tapos ang na-pick up ko sa yung ano doon, idea, pinagtanggol ko to. Nagkaroon tayo ng usapan, tapos pagdating ng oras nabaligtad. Parang kinulong lahat. May usapan na. Yung nga lang, walang black and white. Wala eh, yun yung mali doon eh. Walang media eh, walang kumuha. Kasi hindi pa naman high-tech noon eh, 1989. Wala pang vlog noon. Ang lalaki pa ng mga Betamax noon na pangkuha eh. Yung mga dala-dala mga CNN, ang lalaki eh. Baka hindi pa nga Betamax yung VHS pa. VHS yun. Meron pa yung bilog na ano? Yung reel, no? Oo. Ang nakakaawa nga yung mga reporter nung kasi bigat-bigat ng mga nung dala ng camera. Iba kasi yung Betamax, isasalpak ng ganun. Ang mali nga doon eh, Well anyway, ko nun, doble kara ako nun eh. Nagpaalam na ako nun sa pamilya na patay na ako eh. Na bigyan ako ng 14 tao na desiditong mamatay. Doon ako sa Pacific Plaza. Yung ginagawa pa lang doon dito sa Makati. tapat ng parking. SM ba 'yon? Parking ng SM. O ng parking ng ng Intercon. Meron ditong mataas na building. Pangalawa yata 'yon. Katabi ng Guillermo. Maluwag pa yung area na yun. At that time ginagawa pa lang 'yon. Quad Theater. Tama ba? Hindi pa. Dito sa Ayala Avenue. Sa Ayala Avenue. Yung quad banda ron sa loob. Yun ang taas 43 stories at that time. Highest 'yon sa Makati at that time. Kaya sabi ko, akin yan. Ang dala kong granada, C4, detonating cord, blasting cap, ang dami. Buo yung bag, yung pack ko eh. 1,000 rounds ang dala ko noon. Na bala. Patay na nga akong patay eh. Pero kasama ako na negotiating panel. Nauwi sa sumurrender eh. Magkipagpatayan na sana ako eh. So, nauwi sa surrender eh. Imbis sa surrender, sabi ko, go back to barracks ang gamitin. Hindi nagsusurrender ang ranger eh. Ayun, kaya na balita nun, go back to barracks. May video ako nun na kinuna ng ABS-CBN. Naka Hawaiian shirt ako nun. Na kasama ko nun yung si at that time Captain Lieutenant Kapuyan, yung naging sa
secretary ng NCIP, yung mga indigenous people. Pero nakulong pati sila, Charlie Galvez nakulong No ma'am, naging chief of staff. Kaya yun yung ayoko mangyari ngayon yun na magpatayan. Mahirap. Dahil sa mga politiko. Pag-aawayan tayo ng mga politiko. Sila makikinabang ba daw yun? Kaya nga Sino ba ang nagpapakain sa kanila? Di ba tayo? Oo, taong bayan. Lahat. Kaya nga cool lang tayo. Hintayin natin 5 and 11 days. 5 months, 11 days. Para sakto siyang 2 taon. Tignan natin kung nagbago. Kung hindi nagbago at ganun pa rin garapal, ganun pa rin arugante, ay self-destruct ang gobyerno. Kasi ibang tao, yung lalo na yung sabi, kakalye na sila, pupunta na sa kalsada, punta kayong kalsada. Mahirap yun. Mahirap yun Mahirap yun yung sabi niyo people power. Mahirap na yun. Ngayon ang power, nasa people pa rin, pero nasa SOCMED na. Ganun na ang labanan ngayon. High-tech na ngayon. Hindi nga, magano nga tayo, lahat ng mga pumirma, magano tayo, profile picture tayo ng napudol ako. Simulan natin. Napudol ako. Kung gawa kayo ng ng maganda na logo. Logo. Copy paste na lang ba? Tapos makita. I-replace mo yung picture profile. Yun na lang yun mo, napudol ako. Di ba? Para tignan mo gaano karami. That will give you an idea, ganun pala karami tayo, napudol. Kasi panoorin nyo rin yung video ng pick upin mo rin yun, yung latest kong dalawa. Latest yung kanina lang. Tungkol sa loto yung isa yung isa tungkol dun sa pera. Hindi ko pa napanood, nasa PI siguro. Hindi ko pa na-upload na, pero hindi ko pa pinapublic yung isa. Yung isa, loto, yun naka-upload, na yun. Yung isa nakaka-listed pa, private. Private pa lang yung isa. Tungkol naman yun dun sa budget ng Congress. Diniscuss ko rin ngayon, di ba? So yun, matter of So, cool lang kayo. Easy lang. Easy lang. Tapos life will go on. Sa mga nagsasabi na kailan pa mauubos yung kaba ng bayan, hindi mauubos sa kaba ng bayan kasi lagi tayong taon-taon may taxes na binabayaran. Taon-taon meron tayong binibili tayo, may VAT tayo. Taon-taon nagpapadala yung OFW ng pera. So laging meron. Meron talaga. Ngayon, 15 million hindi tayo. pwedeng maubos yan kasi regulated din yung nasa central bank na pera natin. Ang outstanding reserves natin, $100 billion. Thereabouts, 110 yata Last time I check ata, 108 billion dollars. Yung forex natin. Can survive the Philippines. Wala. Ano yun? Okay lang yun. Ang mahalaga is whoever will run the government, dapat mas malaki kitain natin sa tourism, sa exportation natin ng produkto natin, pagkain, kasi yun yung magiging in pagkain. Kaya kung nagpo-produce tayo ng prutas, hayop, yung mga kinakain na meat products, poultry products, o kaya yung mga bigas, staple products, corn, etc. Okay tayo. Kaya nga kahit mag-export ka lang ng yung ginawa ito na naman tayo, ginawa ng Vietnam, nag-identify ng 10 na produkto. Yun yung binanata nila, in-export nila. Tayo, we can do that. We can do that. Ano ba yung mga prime commodities na kinakailangan ng buong mundo? Siyempre, bigas. Hindi nga tayo, bumibili pa tayo Ano ba naman kagaguhan yun, Nakakalungkot Ang dami nating agricultural... Mayaman ng Pilipinas, ang tanga lang at saka tamad. Bobo. Yun yung natin, problema, sinisisi nating gobyerno. Pero we are partly to blame because sino ba nag-elect sa mga tao sa gobyerno? Di ba tayo? Ayun. Kaya tayong tanga. Tayo mga tanga. Di ba? Totoo yan. Kasi, kagaya na halimbawa, uy, putya, palagi ko ito napapanood sa TV Ang galing nitong bumaril Pag ganun pa nga, sa likod bumabaril. Bang, 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 bang. Buboto ko to. Magaling ito bumaril. Dahil lang sa pelikula, ipinoto mo, yung kakanyahan niyang mag-handle nung tungkulin sa bansa natin Pilipinas. Samantalang yung mga
academy na mga ano natin, yung mga professor, yung mga magagaling talaga, yung nakakaintindi ng supply and demand economics, hindi natin binoboto. Oo. Kasi hindi naman natin kilala masyado. Kaya nga, yun nga. Pero yung artista na binugbog-bugbog, boboto natin. Di ba? Yung bumabaril ng patalikod eh. Oo. Tapos yung i-slide na bumabaril Kaya na nga gano'n. eh. Kaya nga, laki ng problema natin. Mm. Tayo may kasalanan eh. Mm. Keep on ano. Yung manifesto, yun lang yung way na makorek sana eh. Withdrawal of support because we feel responsible, I feel responsible, na isa ako doon sa bumoto. That's why I want it corrected. So, wini-withdraw ko yung support ko. If you feel the same way, then you sign the manifesto. Kanya-kanya, walang pilitan. Pero remember, at the rate of 1,000 a day, 1.5 million in 5 years. Thereabouts, 1.6 million. Ang kailangan mo, 31. Malayo, o kahit 20 man lang. Kalahati nung 31. Good to go na yon, di ba? Kaya Malacanang, no need for panic. Yun nga. Di ba? Yun nga na akong tataka Mga popol eh. No need for panic. You Yun na ako perform. tataka. Yun lang yun, you perform. Then explain. Ah. Explain din ng baka simulan na niyang yun yung kagandahan ng democracy. Masabi mo yung gusto mo. Eh sa ibang bansa nga nagsusunog ng plug eh. Eh kami hindi pa nagsusunog. Wala pa kaming ginagawa, di ba? Nagbablog lang sinasabi na eto, manifesto. Withdrawal of support. Eh no ngayon, di ba? Hindi ilan lang tayo, 15,000. Kaya Oh, di ba? Wala pa. So, no need to panic. Malacanang. Ano kayo? Pero yun nga sabi ko eh, stern warning or you look at it as an advice. Brotherly advice. Kung hindi kayo titigil sa ginagawa ninyong kapalpakan, tuloy-tuloy kayo, hindi kayo makakatapos. Pero kung tinigil ninyo at nirecognize ninyo yung unity, nandun si Pipi Sara at yung Tatay Digong eh, okay kayo ng relationship, makakatapos kayo. maganda yan. That's an advice. Maganda yan. Katapos kayo. And sana, nandun na yung play na hindi babagsak yung administration kasi nga, nagre-react sila dun sa demand ng taong bayan. Yun yung mas maganda. Happy na tayo. Di ba? Kaya mas maganda ang Pilipinas, mas ano, bagong Pilipinas, bagong muka. Nabudol ako, nabudol. So yun na guys. Kilala mo? Kilala ko! Budol, budol, man siya! Okay, yun na lang. Okay, salamat. Sir Sara, thank you very much po. Thank you very much. So guys, ganito na lang po. Kami init na rin. Mainit. At maraming salamat po sa panonood ng aking mumunting video, DIY kay KB Informative. At sinasabi ni DIY kay KB Informative, bago na po ito. Mayroon simula at may katapusan. Tayo po ay minsan lang daraan dito sa mundong ibabaw. Lilipas din tayo. Yung ating mga kayamanan, hindi nyo madadala sa kabilang buhay yan. So, ano pipiliin nyo? Gumawa na tayo ng mabuti sa ating kapwa-tao. Hindi lang yung pangkarino yung mamaya Pilipino, pati na sa ating mga nangungurakot sa gobyerno. Wala naman akong binanggit na pangalan. Wala. Hindi, maganda magbanggit na eh. Kasi kung kayo yung nasaktan, kayo na yun. Yung nangungurakot yung nilulusta yung pera ng taong bayan. Wala namang binanggit din. Basta kung nasasaktan kayo, kayo na yun. So, maraming salamat po. Guys, sa inyong panonood ng aking mumunting video. At pasyalan nyo yung ating YouTube channel ni Sir Dado na Pinoy Survivor. Ito ay very inspirational, educational, at marami kayong matutunan dito. So guys, maraming salamat po. Ito si Sir Dado. Happy weekend. Happy weekend. See you on my next vlog guys. Maraming salamat. Bye.